Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, yes, ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. Pero bago po ang lahat ng yan, hayaan niyo po muna ako na magpasalamat sa mga taga-subaybay natin na talagang nandyan parate na nag-aabang na atin pong balita. So, narito nga po ang ilan sa mga komento ng mga Kim Pao supporters sa nagdaan po nating mga chika. Sabi po dito, mula sa komento ni Ma'am Horizon, ayan, naman ang comment po natin para sa gabing ito. Shoutout Madam at maganda ring gabi. Sabi niya, kaya ang tinutumbok ng mga gustong paghiwalayin ay ang Kim Pao at ayaw tumigil sa paninira at pangbabash sa Kim Pao upang humina ang Kim Pao at i-partner si Paolo at si Kim sa iba. Ayan, talagang target talaga pong paghiwalayin si Kim and Paolo. And ano ba ang maaring nilang gawin para mapaghiwalay? Siyempre gagawa ng issue tungkol kay Paolo na may jowa daw nga iba ng showbiz, meron namang may kinikita daw si Paolo and merong sinisiraan si Paolo kay Kim like sinasakyan lang daw si Kim Chiu, pinapakilig lang. Ganyan daw ang ugali ni Paolo. Yung mga ganong klaseng paninira. Para mawala ng gana yung mga bashers kay Pao at mapalitan ng galit at inis kay Pao. Kasi kapag napalitan niya ng galit at inis, di mawawala na yung supporters ng Kim Pao. Diba? Tungkol naman kay Kim, ganun din. Basta kung ano-anong paninira ang ginagawa nila kay Kim Chiu. Para tamarin na yung mga viewers, yung mga fans, ang hindi nila alam, sobra yung kapit ng mga fans, lalo pat kilala nila at nakasubaybay sila kay Kim Chiu. Kaya kahit anong paninirang gawin nila dito, wala naman pong maniniwala talaga sa kanila. Kasi yung pagiging mabuting tao ni Kim, walang halong kaplastikan. Talagang mabait si Kim Chiu. Ayan. Sa mga nakakasama pa lang naman niya sa trabaho, alam mo na ang tunay na ugali ni Kimi. Mahal nga yan ng mga nakakatrabaho niya. Si Paolo, the same din. Yun nga lang talagang si Pao kasi napakamalihim. Even yung kanyang mga yung pagbibigay ng gifts sa katrabaho. Hindi na niya yan pinapapost. Okay na yung thank you. Okay na yun sa kanya. Pero yung pangalandakan, kaya walang gasinong alam yung mga bashers kay Paolo, walang gasinong alam yung netizens kay Paolo, nakatatak lang nila sa utak nila kay Paolo is, ayun, misteryoso, suplado, mayabang. Pero, tanongin mo yung mga nakakatrabaho, mga malapit kay Paolo. Iilan lang yan, di ba? Pero, talagang sobra daw talaga ang bait at napaka-generous ni Pao. Actually, ang pinakang description na agad-agad nila pag tinanong mo sila tungkol kay Paolo is generous. So, ibig sabihin mapagbigay talaga si Paolo. Samantala, ayon naman dito kay Jairus Kitchen, pagbuntis, nako, daming masaya ng mga fanny, hahaha. Lalo na pag kay Kuya Pao, hehehe. Yun na nga, ang malaking pagkakamali ng mga bashers na gamitin yung buntis issue kay Kim Chiu. Kasi sa halip na masira si Kim, kinatutuwa pa ito ng mga fans. Talagang maling move yung gagamitin nila yung buntis-buntis. Ano na yan? Gas na yan. Sobrang gas na. Taon-taon na lang ginawa nilang buntis si Kim. So sa ngayon, hindi kagaya before na talagang kapag may chikang buntis si Kim, galit na galit yung mga fans. Pero ngayon, abay masaya ang mga fans. Kaya mga bashers, kung gagamitin nyo ulit yung buntis na yan,
kabaliktaran sa gusto nyo mangyari ang mangyayari sapagkat magbubunyi pa at magpapalatsyon pa ang mga funnies dahil finally ito yung gusto nilang mangyari kay Kim kasi nga actually minamadali na nga nila si Kim, pinipressure na nga ng ilan si Kim kasi umiidad na rin daw. Masayang-masaya sila, lalo na kung kay Pao. Sabi naman ni Lolita Sebuk dito sa kanya pong komento, gandang gabi, Gandara. Sana totoo na ito. Yung pinakita na ni Pao yung singsing na gagamitin nila sa kasal. Sobrang ganda at mahal siguro sobra. Talagang pinaghandaan ng todo, no? Ni Paolo, pati yung paghahandaan ng reception. Sinigurado ni Paolo na grande ang kasalang magaganap. Sana makita ko at mapanood ang kanilang kasal. God bless Kim Pao and more blessings sa Kim Pao. Alam nyo, mainit ang pinag-uusapan na tuloy ngayon yung kasal-kasal na yan sa Kim Pao. Lalo na nung may lumabas na blind item. Na-excite na ata yung mga fans, ano? So, sa ngayon, abang na lang tayo. Kasi malalaman naman po yan. Sa ngayon, busy pa po sila sa The Alibay Kaya siguro after The Alibay, baka magkaroon na ng chika. Huy, kung talagang sila, di ba? Anyway, dumako naman nga tayo dito sa pamimigay ni Kim Chu ng libreng laureate. Grabe naman nga, napaka-generous ni Kim. Muli na naman nga pong nagpakita ng generosity si Kim Chu sa pamimigay po niya dahil namigay lang naman po siya ng libreng laureate sa mga kasamahan nila, kaibigan, lalo na sa mga naka 10K. Grabe naman nga si Chinita Princess, yung kahit hindi naman kailangan, talagang namigay po siya. Hindi rin nga po makapaniwala yung nag-video. Sabi niya talaga ba? And grabe. Talagang may palibreng laureate talaga si Kim Chu. Nakakatuwa talagang. Alam niyo yon na tama talaga yung iniidolo natin. Nakakatuwa lamang din kasi talagang pinapatunayan ni Kim Chu lang sa ating lahat na sulit yung suporta natin sa kanya. Ito kasi yung tunay na Kim Chu talaga. Ayan. Kaya sa mga nagsasabing bashers dyan, napakitang tao si Kim, grabe naman. Mga nasobrahan na ata sa pagkain ng ampalaya. Anyway, eto nga po, so pansilat na pahiya sa Panorine, lalo na yung mga nagsasabi na si Kim Chu ay fake, si Kim Chu pakitang tao, si Kim Chu ay, nalala nyo ba yung nag-donate si Kim sa Cebu? Kung ano yung chika, ayoko nang banggitin kasi medyo nakakagigil talaga yung mga bashers na yan. Pero pahiya sila kasi pinatunayan lang ni Kim Chu na talagang mabuti ang kanyang puso. So, meron po siyang kahit mga simpleng bagay lang. Ganito talaga si Kim. Lagi may paregalo, ganyan. Kahit po sa set, kikita mo, dami nagpo-post, may thank you, may pa-chocolate, may pa-lechon, may pa-ganito, pa-ganyan, si Kim. And actually, silang dalawa po ni Paolo Avellino. Nakakatuwa lang. Grabe. Kaya lalo siyang binibless Lalong binibless ni Lord. Kasi marunong din po mag-share ng blessing si Kim Chu. Hindi po siya madamot, sobrang bait, napaka-generous, mapagbigay, matulungin. Grabe, nakaka-inlove ang isang Kim Chu. Kaya Paolo, wag mo nang pakawalan yan. Pakiusap lang. Uy, talagang nakiusap na. Samantala, sabi naman dito ni Ma'am Marlene Acorda, malamang hindi magkasabay kasi hiwalay naman sila ng tirahan. Ang layo ni Pao sa tinitirhan ni Kim. Ganon din si Pao, pati ba naman yan na hindi sabay? Issue na sa Mocha. Uy, ano yung sa Mocha, madam? Anyway, tungkol po ata ito sa pagpunta ng Cebu na ayun nga, hindi nga po sabay dumating ng airport. Hindi lang naman sabay po dumating, pero sabay silang pumunta ng Cebu. Ayun. Wala naman dapat na maging issue doon.
Yung mga fans kinakailangan din minsan ng konting sermon no? Konting bagay. Talaga namang bilis magtampo. Anyway guys, hanggang dito lang po muna aking update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Kita-kits po ulit tayo sa susunod nating chika. And para sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated ka at ma-notify tuwing may bago akong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat!